Yes, hello. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Today is September 23, 2024. Okay, pag-usapan natin itong si asawa ni Atty. Harry Roque. Matatandaan natin na itong si Atty. Harry Roque ay isang pugante ng Kongreso. Okay, hindi siya pugante sa batas. Pugante siya sa Kongreso. Ayan, bakit? Wanted siya sa Kongreso Na-cite in contempt siya dahil sa hindi niya pagsumite ng mga dokumento. 'Di ba? Dokumentong hinihingi sa kanya at siya ay nagpa-oo naman. 'Di ba? Bakit? Ba't hiningi sa kanya mga dokumentong ito? Siya naman kasi nagbanggit patungkol dito. Lahat ng sinabi mga dokumento galing sa kanya. Tulad ng bentahan, di umano ng property dito sa Parañaque, sa multinational village. Kung paano siya nagkaroon ng malaking pera. And that's 2018. Sa 2018, nasa politika na siya. Diba? Oh, after that, yung dokumento tungkol sa di umanong extrajudicial settlement of estate ng kanyang auntie na namatay na, diba? Na di umanong nag-infuse ng ibang kapital doon sa Biancham. Pero hindi niya naman napapakita yung dokumento. So, hindi kasi pwede mga ka-clear na magsasabi ka, magte-testify ka, tapos sasabihin mo itong mga dokumentong to or mga transaksyon na ito para lang makalusot ka sa tanong, yung pala hindi siya existing. So, kung existing naman siya, napakahirap bandalhin. Hindi naman siya mahirap dalhin, di ba, mga ka-clear? Ito yung extrajudicial settlement ng estate ng auntie ko, sa akin pinamamana lahat. At ito, meron siyang kasulatan na ini-infuse niya ibang kapital niya dito sa Biancham. Mahirap ba yun? Diba? SALN. Bakit nahihirapan kang dalhin ang SALN mo? Public officer ka naman dati, public servant ka, public employee ka. Diba? Obliged naman kayong gumawa ng SALN. Yung sinasabi mong sale, sabi mo, legit naman yung sale. Diba? Na nagbigay sa iyo ng almost 67 million pesos na additional na assets. Oh, hindi ba kayang dalhin yan? Notaryado naman yan. Diba? So ngayon, syempre, umaalma yung asawa ni Atty. Harry Roque. Dahil si Atty. Harry Roque ay hindi na nagpapakita. Diba? Sabi niya, hindi ko isosurrender ang aking kalayaan. Diba? Siya ay pupunta sa Supreme Court at idudulog niya doon ang kaso, ang petisyon, kasi meron siyang motion to quash para hindi siya piliting magdala ng mga dokumento dyan sa Quadcom, sa hearing. Pero yun ay na-deny. Diba? Ginamit ni Atty. Harry Roque ang kaso ni Bengson versus Senate na taong 1991 yun na desisyon na ng Supreme Court. Pero ito lahat ay pinabulaanan. Diba? Yung mga aligasyon niya sa motion to quash ay kinontra ni Congresswoman Luistro. At sinasabi, wala tayong pag-uusapan tungkol sa right to privacy. Dahil mas lamang ang tungkol sa issue ng public interest kaysa sa privacy, sa right to privacy. And at the same time, may decision po, mga ka-clear, na sinasabi na maaari mag-utos ang Kongreso na magpadala o dalihin ang mga dokumentong hinihingi in aid of legislation. Diba? Yan yung sinabi natin kasong Lincoln Ong versus Senate. Yan yun. So, kaya yun na-deny. Yung motion to quash niya ay na-deny. Especially, sinasabi niya na siya ay may right against self-incrimination. Dahil dapat ito ay sa korte daw dinidinig. Pero, sinabi na natin, ang right against self-incrimination ay maa-avail lang kapag kami tanong na mismo na inihahain sa'yo. Hanggat walang tanong at hindi ka nakokonfronta ng mga katanungan, hindi mo yan pwedeng i-invoke. Okay? So yun, that's the reason why kung bakit ito na-deny sa House. So yun yung iaakyat ngayon sa Supreme Court para maipakita niya na walang karapatan ng House,
'di ba? Na abusuhin di umano ang kanilang kapangyarihan at pilitin siyang dalhin ang mga dokumentong ito. 'Di ba? At hindi siya lalabas. Hindi siya magpapahuli. Dahil aakyat ito sa Supreme Court. Iaakyat niya sa Supreme Court ang issue. So yan. So tingnan muna natin. Dahil siya ay kumbaga, wanted na, pinag-ahanap na, may manhunt na sa kanya. Ito si Atty. Harry Roque. Ito naman ngayon ang nangyari. 'Di ba? Kay Mrs. Myla Roque. Panoorin muna po natin, ha? Okay. Sa ibang balita, tinawag na abusado ng asawa ni Atty. Harry Roque si House Squad Committee Chairman Ace Barbers. Sa Facebook post ni Myla Roque, inaabuso raw ni Barbers ang kanyang libel immunity para idiin siya sa ng kongresista sa Pogo. Ayon kay Mrs. Roque, hindi siya incorporator ng Pogo at walang dokumentong nag-uugnay sa kanya rito. Nagpapagamot din daw siya sa Singapore pero hindi raw tinanggap ng Quadcom ang isinumita niyang medical records dahil sa malisyosong interpretasyon. Makailang ulit ng imbitahan si Myla sa pagdinig pero hindi nakadalo dahil sa medical treatment. Inisyuhan na siya ng show cause order. Ipinaaresto naman ng Kamara ang kanyang mister na si Atty. Harry dahil sa hindi pagsusumite ng hinihinging dokumento. Idinulog na ni Roque sa Korte Suprema ang arrest order sa kanya. Para sa iba. Ayan, makaka-clear. So in other words, may show cause order na. Itong si Mrs. Myla Roque. So, pag may show cause order, ibig sabihin, explain ka ba't hindi ka nakakarating. Yun muna yun eh. Hindi pa siya sinasite in contempt. Binibigyan siya ng chance para siya ay makapag-explain kung bakit hindi ka nakakarating. Ayan. So, sabi niya, ano yun, nagsumiti naman siya ng medical certificate. Okay, so hindi natin alam kung anong klase medical certificate yung binigay. Kasi sa amin, pag sa court, normally, ang medical certificate na nire-require sa amin, dapat notarized. Hindi siya basta medical certificate. Dapat notarized pa yun. Okay? So, di natin alam kung anong medical certificate ang kanya ibinigay. At sa kasalukuyan ba, si Miss Myla ay nasa Singapore? At wala sa Pilipinas? Hindi ba siya based sa Philippines ngayon? Okay? Pero yun nga, mga ka-clear. Okay? Umpisa natin yung mga issue. Ang sabi niya, umaabuso. Diba? Umaabuso itong sila Congressman Ace Barbers. Okay, tignan natin ha. May sagot naman dito eh. Saka natin i-explain lahat. Okay? Punta muna natin itong sagot ni ano. Okay, basahin natin ha. Yan. So, dito, anong date ito? September 21, 2024, Barber spurns remarks of Roque's wife. I am not an abusive person. So, basahin natin. Okay, sabi niya, sabi ni Representative Barbers, that he's not an abusive person. He also clarified it was former presidential spokesperson Roque who was being linked to the raided Pampanga. Hindi naman doon niya nililink si Mrs. Myla sa Pogo. Diba yan, no? Si Harry Roque ang nililink niya at hindi siya. Okay? So, I would like to vehemently deny Mrs. Myla Roque's claim that I am an abusive individual who abuses my immunity from libel during the Quadcom hearings. Okay? As to her claim that I link her name as one of the incorporators of the beleaguered illegal Pogo operator Lucky South 99, I think that only her husband, Harry Roque, had been linked to said gambling firm, not Mrs. Myla Roque, he added. Okay, so si Mrs. Roque ay sa Facebook siya nag-post. So instead na siya ay mag-explain, no, show cause order kasi, no, instead mag-explain siya in writing, nag-grant siya sa Facebook at pinagbintangan itong sila Representative Barbers na abusado dahil daw siya ay kiniklaim na incorporator at hindi naman daw siya incorporator ng Lucky South 99. Yun nga, sabi naman ni Representative Ace Barbers, hindi ko naman sinasabi. Diba?
Pero sabi niya, Ace Barbers is an abusive individual. He abuses his immunity from libel with a claim that I am an incorporator of Lucky South. O nga, no? Parang di naman siya kiniklaim na incorporator. Only Attorney Harry Roque. Diba? Even when there is no single document linking me to it. Nag-uusap kaya sila ni Attorney Harry Roque? Nag-uusap kaya sila ni Attorney Harry Roque? Ba't parang hindi ito naikwento sa kanya ni Attorney Harry Roque? But Barbers, who presides over the House Quad Committee hearings on Pogo, explained that Myla's name surfaced during the inquiry when her signature was found on a lease agreement with Chinese fugitive Sun Liming, who reportedly had fraud cases in China and ties with Pogo. Actually nga, di ba sabi nila, ito ay parte ng Lucky South 99. Ito si Sun Liming. Saka yung girlfriend niya, si Juan Zun, I forgot the name, yung babae nakakontrata mismo nitong ni Ma'am Myla at saka si Attorney Harry Roque, yun yung target talaga ng PAOK. Hindi naman si Sun Liming, nagkataon lang na nahuli nila yun. Yung girlfriend nito, yung babae na wala doon, yung may coaching puti na nando doon. Yun daw, di umano, ang isa sa mga boses ng Lucky South 99. Okay, kaya nga sila ay, okay, na-link tuloy sila dito sa Lucky South 99 because sila yung nagpaupa doon sa girlfriend itong si Sun Liming. At si Sun Liming ay nandoon mismo sa bahay nila Attorney Harry Roque noong magkaroon ng raid. Hindi man raid. Noong nagkaroon ng hulihan dahil itong si Sun Liming ay nagba-violate naman siya ng, at the time, ang kanyang naging reklamo sa kanya ay nahuli siya na nagva-violate ng immigration laws. Yun. Okay, so. Okay. So, pag-usapan namin. Ito pa pala, meron pa. The lawmaker likewise said that Harry Roque should not blame the Quad Committee after the former presidential spokesperson claimed it was destroying his family. Myla in her social media post claimed Barbers declared her family as ruined. Hindi naman niya sinabi Diba? A story claimed that I declared her family as wasak. I think I would be the last person to say that. Mr. Roque's close executive assistant A.R. de la Serna's disclosure and admission during the hearings that they are maintaining a joint bank account worth 3 million could have adversely affected or damaged his reputation. Pero di ba niya alam yon na may joint account si Attorney Harry Roque with A.R. de la Serna? At hindi biro ang amount 3 million is just part of it. Ito lang yung pinakamalaking diniposito, pero aside from that, meron iba pa. So parang hindi ito tama, hindi lang to worth 3 million. Meron pa, aside from this, meron. Well, anyway, sige. Balikan na natin. Bakit kasi maaaring madawit si Mrs. Harry Roque? Unang-una, never kinilaim ni Attorney Harry Roque na meron silang legal separation of properties na property relationship. So lumalabas mga clear, since sila ikinasal, at I believe under the family code, ang property relationship nila ay matatawag na absolute community of properties. Bakit absolute community? Kasi kapag wala kayong ginagawang prenuptial agreement, kung anong particular na property relationship yung gusto ninyo, automatic yun ay absolute community of properties. Okay? So, ang ibig sabihin nun, lahat ng properties ni Attorney Harry Roque, nung binata siya, na na-acquire niya, at lahat ng properties na na-acquire ni Ma'am Myla, during the time na siya ay dalaga pa, at lahat ng kanila na acquired during the marriage, pasok sa kanila yun. Absolute community nila yun. Kumbaga, ang property na to ay pareho sa kanila. Okay? So, dito, lumalabas, okay, ang sabi kasi na Attorney Harry Roque, nabenta yung property, di ba? Yung property sa Parañaque, parang 2018, something to that effect. Well, anyway, nabenta to at nakapag-acquire sila ng 67 million pesos. Pero di ba nagkakaroon ng question bakit 60 million lang ang naka-record? Okay? So, nung nabenta to, sabi ni Attorney Harry Roque, dapat, di ba, kanya lang yon. Kasi sabi niya, mana yun
parang property ng pamilya niya na gumanda na yung presyo. Kasi sabi natin, ang property, ang lupa, nag-appreciate siya ng value talaga over time. Diba? Ano siya, tumataas yung presyo, unlike kotse. Nagdi-depreciate pa yan habang ginagamit mo. Ang lupa, habang tumatagal, nag-appreciate yung value niyan. So, lumalabas kasi dito mga ka-clear, na yung property na binenta, nilagay niya sa corporation. Yung corporation na Biancham, sa kanila pareho. Diba? So, eto, pakita ko. Lakihan natin. Diba? Noong 2014, yung Biancham kasi, halos 50-50 na sila may nominal na lang na shareholder Halos sila 49.96, 49. So, sa kanila yung Biancham. So, nung nagkaroon ng property, pinasok ni Atty. Harry Roque sa Biancham, di ba? Yung assets nito, yung pera, napasok niya sa Biancham. So, lumalabas dito, di ba? Share pa rin sila. Kasi hindi naman nababawi Pumasok So, parte na yun ng property nila pareho. Ngayon, noong 2018, nagkaroon ng PH2 stockholders. Etong PH2, ito yung nakapangalan doon sa Baguio, sa Tuba Benguet na property. So that's 2018. At that time, si Atty. Harry Roque ay parte na ng gobyerno. Kasi congressman siya, kailan ba siya na-appoint as spokesperson. Pero basta taong gobyerno siya since 2016. Okay? So, ngayon, yung Biancham, tignan nyo mga ka-clear, 95%. O sino ba yung may-ari ng Biancham na may-ari ng PH2 na property? 95%. Di ba silang dalawa pa rin? Hindi naman nababago So yung PH2, 95%, sila pa rin ni Atty. Harry Roque at si Myla. Plus 1% pa siya, nagdagdag siya. So mas malaki na siya, di ba? Ng konti. The rest ay, ano pa rin? Nominal pa rin. So tandaan natin, ang Biancham, pag-ari ng ang PH2 pag-ari ng Biancham. Ang Biancham ay pag-aari ni Herminio Harry Roque at ni Myla. Now, noong 2020, yung Biancham, naging 98% pabor kay Atty. Harry Roque. Si Myla naging 2% na lang. Okay, teka lang Anong ibig sabihin nito? May nakaakibat na batas dito mga ka-clear Bakit lumiit yung kay Myla napunta kay Harry Roque? Tandaan natin mga ka-clear. Hindi to basta-basta pwedeng mag-transfer. Through what? Donation? Bawal mag-donate ang mag-asawa. Bawal mag-donate ang mag-asawa. Bawal din magbentahan ang property sa mag-asawa. Okay? Hanapin natin yan, Hindi pwede gano'n. So, paano itong na-transfer? So, malaking usapin yan, di ba? Hindi yan basta-basta pwede. Okay? Ito. Pakita ko sa inyo, Okay, pakita ko lang. Share natin to. Oops. Okay, share ko. Balikan natin yan. Share ko tong batas na to. Okay. Kita nyo ba? Okay, dito According to the Family Code, every donation or grant of gratuitous advantage, direct or indirect, between the spouses during the marriage shall be void. Diba? Ang pwede lang bigayan dito, mga pang-birthday. Pero pag malakihan, hindi pwede, Except moderate gifts. Which the spouse may give each other on the occasion of any family rejoicing, birthday, anniversary. The prohibition shall also apply to persons living together. Yung common law wife and husband common law wife and husband, o yung live-in partners, bawal din, Without, di ba? So, di ka pwede mag-donate. Di ba? Ayan, Generally, the husband and wife cannot donate to one another during the marriage. So, paano itong tinransfer na Atty. Harry Roque? So, di ba mas magandang, kaya nga kailangan si Madam Myla na magsalita.
Paano na-transfer? Oh, very clear, oh. Lumiit yung kanya, nawala na yung ibang mga nominal, napunta lahat ang Biancham ng 2020 kay Atty. Harry Roque. 98%. So, paano ginawa ni Atty. Myla? Ni Ma'am Myla? Donation? Sale? Bawal yun. Oh, yun. Bawal yun, ha? Okay. Biancham stockholder. Oh, 99.9. Oh, ito ngayon ang sinasabi ni Atty. Harry Roque. Yung mga shares niya, pinasa nila kay Percival S. Ortega. Okay? So, 99% na si Percival Ortega because of during the time na siya ay tinanong ni Senator Rizon Tiveros, hindi niya ito binanggit. Binanggit niya na nominal na lang siya because nailipat na kay Percival Ortega. Kasi gusto niya i-deny yung pagpapaupa eh. Gusto niya ipakita na wala siyang papel sa pagpapaupa. Okay? Pero during the time na siya nasa Senado, sinabi niya, but in time, I would like to buy the Biancham back. Again, sabi niya, gusto niyang bilhin muli. Kasi yung nailipat na kay Percival Ortega, yung 99.99% ng Biancham. At kasama ngayon dyan, syempre, yung interest doon sa PH2 na property sa Tuba Benguet. Okay? So, lumalabas, wala na silang share. Kasi dito, noong 2020, wala na silang share. Kahit ano, wala siyang share sa Biancham. Diba? Yan, makita, si Myla wala na ring share, si Atty. Harry Roque wala na ring share. Kasi lahat kay Percival Ortega. So ngayon, ito kasi ang magulo sa kanya. Pero nung nandun na siya sa house, lumabas ngayon yung kwento na yung paglipat kay Percival Ortega, mere trust lang. Meron silang trust agreement. So walang sale, walang donation, kundi trust agreement na hindi niya nabanggit sa Senado. O ngayon, since meron siyang binanggit na different fact, different kumbaga data, info, na hindi niya sinabi sa Senado, kaya hindi ito nabusisi mabuti. Hindi ito tinanong ni Senator Risa kung paano nalipat. Pero sa panahon ni Congressman Luistro or sa kanila Congressman Gutierrez, nabanggit niya na trust agreement lang to. So, kanino galing yung word na trust agreement? Hindi ba kay Atty. Harry Roque? Diba? Kung may trust agreement, sino ang pumirma? Pumirma din ba si Myla Roque? May 2% pa siya. Diba? Wala sila dito eh. So ngayon, mga ka-clear, diba? Hindi ba dapat kumbidahin yung asawa ni Atty. Harry Roque to give explanation on this? Hindi naman siya hindi naman siya ignorante, parang hindi niya malaman yung dapat niyang pirma ang mga dokumento. Tandaan natin ito, 2020, wala na silang shares, lumalabas Yan ang unang sabi ni Atty. Harry Roque doon sa Senado para makaligtas doon sa Tuba Benguet na issue. Kaya lang, nagisa siya nagisa siya sa House eh. Kaya umamin siya na may interest pa rin talaga sila, trust agreement lang. Bakit may trust agreement? Kasi daw yung auntie niya namatay, kailangan ipaayos lahat. At si Percival Ortega lang ang nakakakilala kay auntie at napagkakatiwalaan. So, inaayos lahat yung properties. Pero tandaan natin, mga ka-clear, wala ni isa ditong pangalan ng auntie ni Atty. Harry Roque. Well, in fact, sinabi niya sa House na nag-infuse ng kapital o nagbigay ng kapital yung auntie niya, yung properties niya sa Biancham. Pero walang papel. Walang papel. So ngayon, kung si Percival Ortega na ang 99.99% na nag-a-administer ng property, ang tanong, bakit si Myla Roque ang pumirma ng contract of lease with the Chinese woman, yung girlfriend ni Sun Liming. Diba? Bakit si Myla ang pumirma? Diba dapat wala na? Kasi trust agreement nandun na kay Percival Ortega eh. So lumalabas mga clear, itong mga papel na to, papel lang. Pero ang totoo, na nagmamanage pa rin si Atty. Harry Roque at saka si Myla Roque. Lumalabas nga, di ba, sabi ng mga kapitbahay, si Myla Roque ay officer ng HOA sa Tuba Benguet.
So ngayon, paano mo ngayong i-deny na meron kang kinalaman sa properties? Hindi ka man involved sa Pogo, pero bakit nyo pinaupa yung isang di umanong manager or boss ng Lucky South 99? So doon dapat ikaw i-connect. So di mo yan maiiwasan. Kasi lahat itong papel na to, si Attorney Harry Roque ang nagsabi. At nagkataon na asawa ka, at nagkataon na wala kayong prenuptial agreement, so ang inyong properties ay covered ng absolute community of property na hindi mo pwedeng itanggi. Diba? Kaya mangyayari niyan, wala si Atty. Harry Roque, ikaw na the other half ay dapat na makapag-testify dahil meron kang alam dito. Diba? So pang-aabuso sa kapangyarihan, siguro dapat i-prove nyo yun. Kasi nagkataon lang na kayo yung pinapa-explain ngayon in aid of legislation. Siguro i-prove nyo muna na yung pagtawag sa inyo ay hindi in aid of legislation. Problema, wala pa kasing ruling ang Supreme Court na yung issue na to ay hindi in aid of legislation. Siguro pag nagbaba ang Supreme Court ng desisyon na hindi ito in aid of legislation, yun, pwedeng hindi na kayo pumunta. Pero hanggat nandiyan pa yan, existing yung ruling, hanggat wala pang binabanggit ang Supreme Court, obliged kayong umatin. Kasi binigyan ng batas, no? Binigyan ang Kongreso ng kanyang karapatan na magpatawag ng resource persons to testify, to give info in aid of legislation. So yun, di ba? So medyo nakikisimpatyaman tayo kay Mrs. Myla Roque dahil ang lumalabas dito, ang talagang nagmaniobra ng mga papel ay walang iba kundi ang iyong asawa. But since parte ka, diba? Ikaw ay parte ng isang absolute community of properties, hindi ka makakaiwas na tanungin. Hindi ka makakaiwas sabihing wala akong alam dyan. Diba? O di kung wala kang alam, you tell it to the Congress, tell it to the Quadcom hearing para wala na itanong sa'yo. Diba? Huwag ka lang magsisinungaling, of course. Kasi alam mo na ang kasunod nun. Arrest. Diba? Arrest order. Now, ngayon may show cause order ka, kailangan ka mag-explain, pero instead na nag-explain ka, sa Facebook ka nag-rant, kapag hindi ka umattend sa susunod na hearing, baka mawaran ka rin, maaresto ka din. Sabi nga natin mga ka-clear, mahirap ba? Diba? Hindi naman mahirap magtago eh. Ay, sorry. Hindi naman mahirap mag-testify ng katotohanan. Bakit kailangan magtago? Bakit kailangan hindi mo ipakita yung dokumento mo kung malinis naman? Diba? Bakit hihintay mo pa na sa korte na tayo magkita or sa korte nyo na yan dalhin kung alam mo sa sarili mo, malinis? Diba? So pag nakita nilang malinis ka, ni DOJ, hindi ka sasampahan ng kaso. Kasi malinis yung lahat ng dokumento mo ba? Ang nagtataka ako, bakit dapat sa korte na yan? Parang si Pastor Kibuloy, dapat sa korte na yan. Kung wala naman ikaw ginagawa at malinis lahat ng dokumento mo, ba't hihintayin mo pang sa korte kayo magkita-kita? Eh dito pa lang mapapakita mo na malinis ka eh. Diba? Ang problema nyo kasi, ang hirap nyong i-explain talaga yung mga assets ninyo. Diba? Tingnan nga natin yung naging assets ni Atty. Harry Roque. At syempre, kasama ka na dyan. Diba? Tingnan natin. Lumaki ang assets nito si Atty. Harry Roque. Diba? Ito. Ilan na ba ito? Wait. Ito. Pakita natin to. See? Ito lang sa akin Noong 2020, December 2020, si Atty. Harry Roque nagkaroon ng 119 million. Ayan 119 million
983. Diba? That's net worth 2020. Diba? Paano siya magkakaroon ng 119? Sinabi nga niya, kung tutusin, kung wala siyang asset, ito lang ang makaklear. Kung wala siyang asset, diba? Kung wala siyang asset, at binigay niya na kay Percival Ortega, saan nanggaling yung 119 million? Diba? Yan sabi ko nga, prior to this, diba, nag-negative siya, sabi, kasi ang dami niyang ad spend. Nag-negative siya. So, paano siya nakarecover ng 119 million? Tapos, nabigay pa siya kay VP Sara ng 36 million as donation sa pangangampanya. Samantalang nagrereklamo na nga siya na hindi siya nanalo, diba? Hindi siya nanalo dahil wala siyang pera. Tapos, nag-donate ka pa kay VP Sara talaga? Top 3 kayo Ang number 2 kaya ang top donor 36 million. Ito nga hindi pa natatanong ito actually sa house Parte yun ng asset. Since community property kayo, absolute community property kayo, di ba? 36 million yung dinonate mo. Di ba dapat alam ni ni Myla Roque? Yung pag-donate mo ng 36 million? So, yun lang, mga ka-clear, Sabi ko nga, hindi pwedeng hindi talaga siya matanong. Kasi yung mga assets nila, kung wala mapapakita si Atty. Harry Roque na prenuptial agreement, na sila ay legal separation of properties, kailangan talaga na si Myla Roque, si Mrs. Myla Roque, ay matanong patungkol dito. Lalo na nagtatago ang kanyang asawa. Okay? So, paano? Mga ka-clear, hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay, for a while, bago pala ako magsalita, bago pala ako magpaalam. Diba? Okay, tungkol sa medical certificate, diba? Siguro kung mapapakita naman niya talaga, baka naman kasi kaya naman niya mag-testify. Kung nasa Pilipinas naman siya, kaya naman mag-testify, hindi man makaka-apekto sa kanyang health, diba? Pwede naman yun. May dala kang doktor, sarili mo, tapos alam mo kung wala ka naman tinatago, di ka naman kakabahan. Yun na di ka naman kakabahan. Kasi lahat, katotohanan lang naman sabihin mo. So, wala naman mangyayari. Unless may kinikim-kim kayo, may tinatago kayo, yun talaga mahirap. Baka kayo atakihin sa puso dyan. Di ba? So, siguro gandaan nyo na lang kung ano yung medical certificate na hinihingi para ma-convince ninyo yung house. Saka yung Quadcom. Okay? So, mga ka-clear, hanggang dyan lang muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Bye!